mo, Panginoon, sa amin, O God, na kami ay nagkatipon-tipon sa iyong dakilang pangalan. Dakilang Diyos, salamat po sa buhay ng aking mga kapatid na narito, lalong-lalo na po ang aming mga bisita. Dalangin ko nga po, Lord, mangusap ka nga po sa bawat isa sa amin. Gamitin mo, Panginoon, ang mga mensaheng ito. Ano man po, Lord, ano mga yung nais mong ipaliwatig sa buhay ng bawat isa, Lord, mangusap ka nga po. At dalangin ko, Lord, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Truly, Lord, that not by might, not by power, but by the Spirit of God. Lord, dalangin ko, anuman yung mga hinain ng aking mga kapatid, tunay nga po, ikaw ang nakakakilala sa kanila. Dalangin ko, Lord, na lalabas ang bawat isa sa amin, Panginoon, na renewed, transform, O God, in the name of Jesus. And ngayon din, Lord, sa mga may karamdaman ngayon, physically, spiritually, emotionally, mentally, Panginoon, and sa mga nangangailangan ng financial breakthrough, Panginoon, I pray na katagpuin mo sila, Panginoon, in the name of Jesus. So this is all our prayer, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So for our meditation for today, ay mula sa sulat ni Joshua chapter 24, verse 14 to 18. English po siya dito, pero babasahin ko ito ng Tagalog. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Egypto. Si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. At kung ayaw ninyong paglingkuran, maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupain ng inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang bumango sa ating pagkaalipin sa Ehipto, at nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Pagdating nating pinalayas ni Yahweh sa lupain ito ang mga Amorenyong naninirahan dito. Kaya kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Hallelujah! May the Lord add more blessings upon reading His words. So I would like to share with you the title of our message, A Call to Decision, na meron siyang subtitle, As for me and my house, we will serve the Lord. One of the known verse sa book of Joshua. So, bago tayo dadako sa salita ng ating Panginoon, magkakaroon muna tayo ng games. Familiar ba kayo sa fast talk? Yung parang sa Pilipinas, sa celebrity na yung kay fast talk with Boy Abunda. So, ngayon naman, hindi kay Boy Abunda. Ako naman, fast talk with Sister Chiki. So, ang gagawin ninyo sa umagang ito ay meron akong ipapakita sa inyo sa screen. And then, mamimili kayo. You will decide kung alin yung gusto niyo doon. So, halimbawa, santol, o mangga. Sabihin lang ninyo kung ano yung gusto niyo. So, ready na ba kayo? Yes! Hallelujah! Pusa. Aso. Next! Yan. Chocolate daw. So, sa part 2 na tayo, kailangan na pare-parehan na kayo ng sagot. So, ready na ba kayo? Amen. Ayan. Meron nag-picture na sila. Amen. Hallelujah. So, salamat sa pakikipag-kooperasyon ninyo. So, let's move on na tayo mga kapatid. Alam nyo ba
na prominent study conducted by the Cornell University estimated that the adult makes around 35,000 decisions per day. Wow! Ang dami naman nun! Pero kasali na dito yung mga conscious and unconscious decision. Ano yung mga unconscious decision? Halimbawa, nadikit mo yung kamay mo sa kumukulong tubig, sa kaldero. Siyempre, unconsciously, tinatanggal mo agad yung kamay mo. Alam naman na, tatanggalin ko, hindi. Diba? Tatanggalin mo na yun agad, diba? And then, meron din kayo mga decision na kaninang umaga pa lang paggising ninyo. Anong oras kayo makigising? Central ba muna? O church? So, pinili nyo, sa church muna kayo. Anong kakainin ninyo ng breakfast? Ano, tinapay or siopaw? Coffee or milk tea? Ano pa? Anong dress ang isusuot mo? Mag-jeans ka or mag-dress? Yun. And then, meron din tayong mga desisyon na kailangan talaga natin pinag-iisipan at pinag-pray. Halimbawa, meron kang manliligaw. Sabihin mo, 5. Sabi ng mas ng girl. And then, syempre, mamimili ka ngayon kung sino yung sasagutin mo. And then, syempre, pag nakapag-decide ka na kung sino yung sasagutin mo, pwede mag-boyfriend na kayo. And then, si boyfriend, nag-propose na siya. So, nagbigay na siya ng engagement ring. So, kung hindi maayos yung pagpili, baka yung engagement ring nyo, sige, magiging marriage ring na siya. Kaya lang, nung nakita mo na kung ano yung tunay niyang ugali, babaero, sugarol, lahat ng mga bisyo, yung mga engagement ring nyo, yung marriage ring nyo, magiging suffering na siya. So, kailangan talaga yung pag-i-decision talaga pinag-iisipang mabuti yan. So, bilang Kristiyano naman, o tayo mga nilalang ng ating Panginoon, meron tayong dapat desisyon na hindi dapat tayo nagkakamali. Ano yun? To accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior? Or are you going to serve God or serve other gods? So, mamimili kayo doon. So, sa umagang itong, mamaya pa, sabi dito, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Yet, cannot serve God and Mammon. So, kapayag ka ba na sa puso ng boyfriend mo, sa puso ng asawa mo, tatlo kayo doon? Diba? Hindi ka naman papayag, diba? Na marami kang mga kaagaw sa puso ni Loko. Gusto mo, nag-iisa ka lang. Ganyan din ang ating Panginoon na ayaw na meron siyang kaagaw sa ating mga priorities sa buhay, sa ating pananampalataya. So, kaya ano ba yung mga other gods dito na sinasabi? For example, alam nyo, nung bago pa lang ako dito sa Lifeway, nag-online business ako. So, bawat mga tingin ko noon sa mga member ng Lifeway, pinagkakakitaan. May dala-dala akong brochure, pati na si Madam, in-order ko. Ganun ako. And then, dumadating ako ng Lifeway, nasa second point na din si Pastor. And then, ako pa yung pinaka-unang lalabas ng church. And then, habang nag-preach si Pastor, tinitignan ko siya, pero yung isip ko nasa sentral. Kung sino yung mauunahin kong sisingilin. Kung sino yung uunahin kong i-deliver. Kasi marami akong paninda nun. Dala-dala ko yung mga strike back dyan sa labas. Ngayon, mamimili ako kung sino ako maglilingkod. Kasi marami na akong inilalang oras sa pag-online ko. Si Lord ba? O yung online business? Kasi ito yung nagiging sagabal sa aking relasyon sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya, kung online business ang pinili ko, nandito kaya ako sa harapan ninyo? So, kailangan talaga kung gusto natin maglingkod sa Panginoon, kailangan natin i-give up yung mga bagay na nagiging sagabal sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen. So, sa umagang ito, ang goal ko, at the end of this message,
you will respond and make a firm decision that you will decide to serve the Lord. Kaya mga kapatid, meron din kayong dalawang desisyon ngayon. Tutulugan niyo ba ako o makikinig kayo sa mensahe ng Panginoon? So, sundutin mo yung katabi mo. Kaya natin to. Laban na, kapatid. Walang tulugan to. Amen. Tatlong verse lang naman, kapatid, ang ibabahagi ko sa inyo. Tatlo lang naman. Tig-isang oras ang bawat to. Ayan, matakot kayo tuloy. So, umpisa na natin. When God calls you to serve, there is a challenge. Verse 40. Now, therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. Alam niyo ba yung chapter 24 na ito, this is the final sermon of Joshua to the Israelite people. Kung hindi niyo ba kilala si Joshua, siya yung successor ni Moses, and he was a great military leader, and he was a man of faith and courage. Yung word dito na therefore, meron siyang sinabi dito prior to this message. So we need to know kung ano yung mga nangyari before this message. Ayan, siya si Joshua. Hindi pa ni Joshua sa Shechem ang lahat ng mga lipi ng Israel. Ito yung time na kung saan yung mga Israelita ay papasok na sila sa land of promise. Ito yung Canaan that flowed with milk and honey. So si Joshua, matanda na siya at alam niya na malapit na siyang uuwi sa ating Panginoon. So kaya nga nag-decide siya ang tipunin ang mga lipi ng mga Israel na ito, and this is his farewell address. Parang tayo din sa Pilipinas, di ba? Pag yung mga kamag-anak natin na kung saan, di ba, yung lolo nyo, parang namamaalam niya, di ba, tinitipon niya yung mga anak niya, and then hinahabilin niya kung kanino niya iiwan yung mga ari-arian niya. Halimbawa, yung kay bunso, sa kanya yung kalabaw. O kay atin nyo, sa kanya yung mga kaldero, mga kanola, mga kalayok. Gawin sa atin. Hallelujah. So, ayun nga. Alam niyo ba si Joshua, nagkwento siya patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon na ipinamalas niya sa mga Israelitang ito. Kaya si Joshua, nag-umpisa siyang magkwento yung pagkakatawag ni Father Abraham na sa pamamagitan ni Abraham na nais ang Panginoon na magsimula siya ng pamilya dahil sa kanya manggagaling yung lineage ni Jesus Christ. And then, mula kay Abraham, ay meron siyang anak na si Isaac. At si Isaac, anak niya si Jacob. Si Jacob, the deceiver, na meron siyang kapatid na si Esau. At si Jacob, ay meron siyang anak na 12 sons. At dito, nagsimula yung 12 tribes. At isa sa mga anak ni Joseph, ay anak ni Jacob na si Joseph, ay pinili siya ng ating Panginoon. Nauna siyang pumunta sa Egypt. Although, yung pagpunta ni Joseph doon, hindi maganda yung mga naging karanasan niya sa kamay ng kanyang mga kapatid. Dahil nga, ibinenta siya sa mga Midianites, and then yung mga Midianites naman na ito, ay ibinenta siya sa kay Potiphar. Kaya lang, kahit na maraming mga nangyari doon kay Joseph, ay pinagpala siya ng Panginoon, nagkaroon siya ng mataas na katungkulan doon. At ginamit siya ng Panginoon para mailigtas ang kanyang mga pamilya dahil nagkaroon ng matinding tagbutong that time. So, dumating din yung panahon na si Joseph ay hindi na siya nakilala ng mga sumunod na hari. Kaya nga itong mga sumunod na hari ay naging ginawa nilang alipin yung mga tao ng ating Panginoon. Ng 400 years silang inalipin ng mga ng Egyptian.
And then, yung mga tao ito, they cry out to the Lord na nahihirapan na sila sa mga ganong trato sa kanila ng mga Egyptian. Ito na siya, si Moises. Ginamit siya ng Panginoon as an instrument para ilabas ang mga Israelita sa Egypto. At kasama ni Moises dito yung kapatid niya na si Aaron. Kaya lang, nung nakalabas na sila doon at nag-stay sila sa wilderness, sa ilang, na another 40 years again. Kasi nga, matigas ang ulo ng mga Israelita. And then, dumating yung time na namatay din si Moises, at ito na, ang pumalit sa kanya ay si Joshua as a leader. Ito na yung time na kung saan papunta na sila sa Kanaan, at halos ng lupain doon ay nasakop na nila. At yung mga tao na naroon, nadadat na nila, ay gumagawa sila ng mga karumal-dumal na gawain na hindi kaaya-aya sa mata ng ating Panginoon. Marami silang mga Diyos-Diyosan doon. Kaya nga, mayroong instruction ng ating Panginoon na patayin nila ang lahat ng mga taong naroon. Kasi ayaw ng Panginoon na mahawaan sila ng mga maling mga practices ng mga taong ito. Kaya nga, si Joshua dito, pinapaalalahanan niya ang mga tao na matakot sila na maglingkod sa Diyos ng buong katapatan. Sabi dito, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart and consider what great things He has done for you. Subalit matakot kayo kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa sa inyo. Si Joshua, sa huling sandali ng kanyang buhay, ay muli niyang ikinento ang lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon sa kanilang pakikipagdigmaan sa mga Amorites na kung saan pinagtagumpay sila ng ating Panginoon. Iniligtas din sila ng Lord sa kamay ni Balak na nagbabalak ng masama sa kanila. Rhymes pa. Talang binabalak kasi nagbabalak ng masama sa mga anak ng Diyos, sa mga Israelita. Instead, sabi ni Balak, nag-hire siya ng isang propeta din na i-curse ang mga tao ng Diyos. Nutusan niya si Balaam. Isumpain niya ang Israel, kaya lang every time na sumpain niya ang mga Israelita, ay mga blessing ang lumalabas sa kanyang mga labi, sa kanyang labi. At nung nakipaglaban din sila sa Jericho, alam niyo ba, na for the second time around, di ba, nagkaroon ng parting of the Red Sea. Nagkaroon din ng paghahati sa Jordan River, na kung saan dumaan ang mga Israelita para makapunta sila sa kabila, sa Jericho. Pinatuyo din ng ating Panginoon ang Jordan River. I-stop niya yung flow ng water doon na para makatawid sila. And then, nung nakipaglaban din sila sa yung tinalo nila yung mga Perizzites, Canaanites, Hittites, Girgashites, Hivites, Jebusites, and Mosquitobites. Ay, hindi na pala kasali yun. Puro vices. And then, sinabi ng ating Panginoon, binigyan ko kayo ng mga lupain na hindi ninyo pinaghirapan. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi naman kayo ang nagtatag. At ang mga ubas at olibo na hindi naman kayo ang nagtanim. The Lord reminds Israel of how they experienced His salvation and protection. Nung nasa ilang pangalang sila ramdam na nila yung protection ng ating Panginoon dahil sa clouds na yung clouds na laging kasama nila, na pag mainit na, hindi sila naiinitan kasi nga merong clouds na nagpo-protect sa kanila. At pag gabi naman, andun yung clouds, hindi sila nalalamigan. Napaka-protective talaga ang ating Panginoon sa kanyang mga pinili. Therefore,
In view of God's mercy, Joshua calls upon them. Sabi niya sa verse 14 kanina, now therefore, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Ano ba yung fear na ito na tinatawag? This is not a terror, and this is not a panic. It is a reverent, humble respect which acknowledge who and what God is. The cornerstone of that recognition leads to a person to Christ for salvation. Proverbs 19:23, ang pagkatakot sa Panginoon ay magdudulot ng mahabang buhay, kasapatan at kaligtasan sa kapahamakan. So, fear of the Lord will give you wisdom. Fearing the Lord will keep you from sin. Fearing the Lord, it will cause you to walk in confidence in your relationship with God and your ministry to others. Ang mga Israelites, exposed na sila sa at marami na rin silang mga experience at marami na silang mga Diyos-Diyosan na nakilala. Sa pagkakataon ito, sina-challenge ni Joshua ang mga tao ito to serve the Lord with all faithfulness. All faithfulness, hindi siya partial na paglilingkod. Nais ng Panginoon na buong paglilingkod ang ibigay natin sa Kanya. So kung maglilingkod ka rin lang, itodo mo na. Ibigay mo na yung best mo sa Panginoon. Amen. Kung magsa-service ka rin lang, ay itodo mo na yung pakikinig mo sa Panginoon. Huwag kang matulog. Labanan mo ang antok mo. Praise God. Ay kung nakatulog ka, pasalamatan mo yung preacher. Praise God, nakatulog ako sis. Kasi sa bahay ninyo, gusto mo pang mag-inom ng pampatulog. At least nandito ka, nakatulog ka. Okay lang. Diba? At least na-encourage si leader, nandito ka. Diba? Dapat hindi nyo tinutulugan yung mensahe ng ating Panginoon. Ito, labanan mo ito, hindi ako makakatulog. Na may babaunin ka sa pag-uwi mo. Amen. Gayon din sa pag-worship natin sa Panginoon. Yung mga si worship leader talagang very, siyang sumasayaw. Ikaw naman, nakaganon ka, nakamasik ka lang. Siya, may anong nangyari doon, parang ganon. So, itudo mo yung pagsasayaw mo sa Panginoon. Ganun lang. Dapat naman talagang alive na alive. Amen. So, put away the gods that your fathers served beyond the river and Egypt. Nais ni Joshua na itapon, alisin, kalimutan yung mga Diyos-Diyosan nila. Dahil ito yung magiging hadlang at sisira sa relasyon nila sa ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos, He is a jealous God. Ayaw niya yung may kahati sa puso natin. Sinasabi mo siguro, hindi naman ako katulad ng mga Israelitan yan, na may mga Diyos-Diyosan, na merong mga iniidolo. Akala mo lang yan, kapatid, na wala kang iniidolo sa buhay mo. Tignan natin kung ano yung sinabi ni Charles Spurgeon. Ayan. If you love anything better than God, you are idolaters. If there is anything you would not give up for God, it is your idol. If there is anything that you seek with greater favor than you seek the glory of God, that is your idol. And conversion means a turning from every idol. So kung mas mahal mo ang ano paman kaysa sa Diyos, ikaw ay idolaters. Kung meron kang bagay na hindi mo kayang isuko o iwanan para sa Diyos, that's your idol. Mga bagay na mas pinagtutuunan natin ng pansin bukod sa Diyos. Ano ba yung mga pinagtutuunan natin ng pansin? For example, maaaring idolo mo yung trabaho mo.
idolo mo, si amo mo, na lagi na lang nag-aas sa'yo na huwag ka munang lumabas, mag-part-time ka. Siyempre, employer's demand. Kaya lang, namihasa ka na rin. Parang naghihintay ka na gusto mo, ikaw ba nga nag-i-insist kay amo mo, baka kailangan mo ako ngayong araw nito. Ang tindi ng pangangailangan mo, kapatid. Baka naman, alam mo, pag inuuna mo ang Diyos, di ba na Sunday is non-negotiable? Ang araw na pagtatrabaho mo, pag inuuna mong Panginoon, pag pinaglaban mo, dodoble o triple pa yan yung kinikita mo sa amo mo ng Sunday. Okay lang naman kung minsan talaga meron naman yung emergency. Kung hindi naman na emergency, ay ipaglaban mo naman, kapatid. And then tatawag ka kay leader mo, leader, hindi mo na ako makakapag-church. Manunood na lamang po ako ng YouTube. Doon na lang po ako mag-worship. Wow! Ang bilis niyang magsabi ng ganon. Eh sabi naman ni leader, sige, sabi ko, after mo manood, ibigay mo sa akin yung mga points ng mga napanood mo sa preaching, ha? And then ano yung mga naintindihan mo sa bawat points. Hindi na siya nag-reply. Busy na siya. Nagkita kami ng Sunday, parang wala lang. Wala na yung assignment niya. Ano pa yung mga nagdanako sa time natin? Social media. Kasalukuyan yung worship. Kasalukuyan yung preaching. Nagsasalpaw, nag-blink-blink. Ayan. Ganon. Tapos itatago sa libro, kunwari. Siyempre hindi tayo to. Sa first service. Mabait kayo eh. Parang hindi tayo mapakali na hindi natin ma-check yung mga message. Kapatid, 2 hours lang naman ang hinihingi ng Lord sa'yo, di ba? Kaya na-focus natin yung attention natin sa Panginoon na hindi yung divided yung attention natin. Yung sa reels. Marami na rin na-addict dyan sa mga reels. Okay lang naman, di ba? We can use that reels for the glory of God. May nakikita ako dito, nagpo-post sila ng mga Bible verse. Gusto ko yung mga ganon. Ang ganda pa yung mga tugtog ng mga background nila. Kaya lang yung mga iba, masyado na silang gusto nilang sumikat, gusto nilang makagather ng more likes, more followers, at saka more stuff. So, may mga kanya-kanyang pakulo yan. Sasayaw sila sa harap ng kaldero. Parang makarami sila ng mga star. Ang dami nila ng mga followers kasi ginawa nila yun. Sana wala ako makikita dito sa inyo, ha? Ano pa? Last. Hirit pa ako. Netflix! Nako! Minsan ninanakaw ng Netflix na yan ang time natin. Instead na makapag-devotion ka, makapag-pray ka sa ating Panginoon, hindi, natapos mo yung, nagkwenta-kwenta ka naman, natapos mo yung work mo ng 9 o'clock. Isang episode lang. 1 hour. Natapos ka ng 10. Siyempre, ginilig ka sa napanood mo. Excited ka na sa susunod. Ay, ginilig ka na isang pang episode. Ay, ginilig ka ulit. Episode na naman, isang episode. Hanggang inabot ka na ng madaling araw. Nako, wala nang time mag-pray. Ang galing-galing mo mga kapatid. Magsalita ng mga Korean words. Sana all. Sarangheyo. Kansamina. Kansamana. Ay, nakakasalang. Ayan, nakakasalang na. Ako, wala namang masamang manood. Basta mag-spend naman kayo muna ng time natin sa Panginoon. Amen. Sabi dito, idolatry is not just worshiping a statue, it's putting anything in your life above God. So, this brings us to number 2. Okay ba kayo? Yes! And so, when God calls you to serve, there is a choice. And sa verse 14, ito na, sorry. Ayan, chapter 24, verse 15. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day who you will serve. Whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the God of the Amorites in whose land you dwell.
But as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi dito, if it is evil in your eyes to serve the Lord, kung sa tingin nyo na parang masama ang paglingkuran or piliin ang Diyos, Joshua just gave a strong exhortation to serve the Lord. Patindi ng patindi ang kanyang pangangaral sa mga Israelita. Siguro nakikita niya ang mga taong ito na hindi nila pipiliin ang ating Panginoon na paglingkuran. Siguro nakikita ni Joshua na hindi sila seryoso sa paglilingkod ng sa ating Panginoon. Kaya nga si Joshua, he need to compel them to serve God. Alam niyo ba na Joshua 24 ay na-mention yung word na serve 15 times. Alam niyo ba, pag sa Bible, pag paulit-ulit yung mga words doon, ay napakahalaga. Choose yourself this day whom you will serve. Throughout the Bible, ang mga man of God preached about making a choice to serve God. Si Moises, bago siya namatay noon, sabi niya sa Deuteronomy 30:19, saksi ko ang langit at lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Moses was concerned about this decision because this is between life and death, between heaven or hell. Alam niya na nais niyang maging aware ang mga tao ito sa mga consequences ng kanilang mga desisyon na gagawin sa kanilang buhay. Gaya din sa ating mga kapatid, meron tayong mga desisyon na kung saan, kung nagkamali ka ng desisyon, yung consequences, aanihin mo yan. For example, pinapauwi ka na ng asawa mo na mag-for good ka na. Dahil namili ka na sa pag-work mo dito sa Hong Kong, extend ng kontrata mo. Itong si Lopong mo, hindi na siya makapaghintay na pinapaasa mo siya na uuwi ka na pero nag-e-extend, panay ang hirit mo ng extend. Kaya yon, sumama na siya kay kumare. Minsan talaga yung mga desisyon natin, kailangan talaga na maging piliin natin kung ano talaga yung tama. God's way or my way? Alin ang susundin mo? Sariling kaparaanan mo, natutungo ka sa daan na gusto mo. Favorite mo nga yung kanta, I did it my way. Bang! Ayan. So, magkamali ka ng desisyon at talagang ano tayo. Okay. Or susundin mo yung kaparaanan ng ating Panginoon. Kaya, yung inilalaan na daan ng Diyos sa atin. Dahil God's way is the best way. Because God knows everything about us and our situations and has the power to work everything out for our good. Therefore, the only way to experience His best is to follow Him and not our own agenda. So, ating pag-aralan naman ngayon kung sino ba yung mga inilalatag ni Joshua na pagpipilian nilang mga Diyos-Diyosan. Diba merong binanggit si Joshua dito? So, yung sinabi ni Joshua doon na yung gods on the other side of the river. Ito yung mga gods of the Sumerian and Babylonian culture. Ito ay tinatawag nilang gods of heritage. Parang tayo niyan sa Pilipinas, tayong mga Pilipino, marami sa ating mga ninuno na meron silang mga ipinamana sa atin na akala nila ay totoo yung mga pinapamana sa ating mga pananampalataya natin o mga paniniwala. Halimbawa, mayroong
ang inagap natin, yung pagsamba sa mga iba't ibang mga ribulto na ginagamitan natin ng mga magaganda. Alam niyo, may isi-share lang ako mga kapatid. Bababa ako para makita ko yung mga natutulog. Alam niyo ba na noong nanganak ako sa aking first baby, ay dahil nahirapan talaga ako, natutuyuan na ako. And then habang pinagpahinga ako ng doktor na bago ako iiri ulit, gain muna ako ng lakas. So itong si nurse, meron siyang binigay sa akin na maliit siyang libro. And then tinanggap ko naman. And then tinignan ko, bakit po ito? Sabi ko, habang nagpapahinga ka, basahin mo yan, mga orasyon yan, manalangin ka sa kanya, ha? Sabi niya sa akin. Eh di tinignan ko, hindi ko naman kilala yung nasa picture. And then tinanong ko siya ulit, sino ba ito, ma'am? Sabi ko, siya yung patron ng mga buntis at ng mga manananak. Eh sabi ko naman, hindi ko naman po siya kilala. Sabi ko, kaya sabi ko, di ba si Jesus Christ lang tayo, dapat manalangin. Eh sabi niya sa akin, wala namang mawawala sa'yo kung maniniwala ka. Sabi niya, hindi ko naman kilala, bakit naman ako maniniwala doon? Di ba sabi ng ating Panginoon that there is no other name above all name, only the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Meron akong ikukwento ulit, pero babalik na ako dito. Ito, okay lang sa inyo? Diba? Ulit na, isang service na lang, no? Alam niyo ba na meron akong nakilala nung pabalik na ako dito sa Hong Kong noong July? And siyempre, nag-overnight kami doon. Nagkaroon kami ng pagkakataon na nagprentuhan. And then, na-open niya sa akin na hindi naging maganda yung una niyang amo. So, itong pangalawang balik niya ngayon ay she is hoping na maganda yung trato sa kanya. And then, nalaman ko na ganun yung magandang trato sa kanya. So, pinag-pray ko siya. And then, nag-advise ako, sis, ganitong gagawin mo pag papunta ka na kay amo mo or pag kung may chance ka pa na makapanalangin bago ka mag-enter sa bahay nila, ito ang ipag-pray mo. Lord, i-cover mo ako ng inyong banal na dugo, na i-protect mo ako sa anumang harm dito sa bahay na ito. And then, gamitin mo nga po yung mga amo ko na maging daluyan ng iyong mga pagpapala sa akin, at i-cover mo din yung mga kontrata ko, Lord, na matapos ko ito ng with peace and with savings, at itratrato nila ako as a member of their family. Yun ang tinuro ko na panalangin. Okay naman siya. Kaya lang, maging maingat tayo. Minsan, meron nag-a-advise sa atin ng mga godly na mga advice. Meron ding ipapadala yung demonyo para yung mga in-advise sa'yo ay nakawin ng kaaway or matabunan yon. Eh di nung nasa bus stop na kami at iisa lang kasi yung way namin, meron kaming nakilala na Pilipina din na nag-overnight doon. So sabay-sabay kami sumakay ng bus at doon kami sa likod. So magkakatabi kami, pero magkatabi sila. And then, pagod ako, and then pinikit ko muna. Pero kahit nakapikit ako, nakikimaritas ako sa mga pinag-uusapan nila. And then, ito na. Kung ano yung kwento sa akin, yun din yung kwento niya sa nakilala namin. And then, ito na. Nag-advise din yung isa. Sabi niya, sis, ganito ang gawin mo, ha? Pag nasa harapan ka na sa harap ng bahay ni amo mo, kung mayroon silang basahan doon, apakan mo yun, sabi niya. Apakan mo. And then, mag-utter ka ng prayer. Ganito, ako maghahari dito sa bahay na ito. Magpapasagmit ang aking mga amo. Sabi niya, sa isip-isip ko, paano kung walang basahan sa harap ng bahay ng amo niya? Eh di ngayon na, yun din ang tanong niya. Paano kung walang basahan sa harap ng pintuan nila? Pagpasok ko sa bahay ni amo, hanapin mo, maghanap ka ng basahan doon. Yung tawakan mo. Sabi ko, hindi na ako nakatiis. Bumangon ako, sabi ko, sis, parang hindi na yata tama yung ina-advise mo. Anong kinalaman ng basahan sa buhay niya? Anong kinalaman ng basahan sa kanyang amo? Matutulungan ba siya ng basahan? Sabi ko, di ba dapat sis, kay Jesus Christ tayo,
manalangin dahil siya ang pag-asa natin. Bakit sa kanya, kung ano-ano yung mga tinuturo sa kanya? Sabi ko, ang sagot niya, wala namang masama sis kung maniniwala siya pag gagawin niya. Sabi ko naman, ay hindi sis. Alam mo, pag gagawin niya yan, instead na blessing ang darating sa kanya sa bahay na yan, baka curse ang ini-invite niya. Ayaw ng Panginoon ng mga ganon kung kanino natin inilalagay ang ating mga pagtitiwala. Nais ang Panginoon na sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya tayo mag-focus, sa Kanya lang tayo magtiwala. Hindi sa mga anong mga paniniwala na yan. Yes. Ay din, tumahimik na kami patulong. And then, nung bumaba na kami, and then na-realize niya yata, sabi niya, oo nga, tama naman pala si sister, sabi niya sa akin. O si Jesus Christ na lang tayo mag-pray at manalangin kasi nga, syempre, siya ay makapangyarihan, sabi niya. O nga, amen sis, sabi ko naman. Hindi, dadalawa na lang kami yung kasama ko. Sabi ko sa kanya, sis, bahala ka kung sino susundin mo, ako or siya, sabi ko. Sabi naman niya, hindi ko na nga maalala eh. Praise the Lord! Sabi ko naman, hindi mo naalala. Sabi ko sa kanya, ay, kung minsan, kung kanino tayo ay kung ano yung mga pinapaniwalaan natin. Meron pa dito, yung may mga naka-display sa mga store, na yung pusa. And then sabi nila, swerte. Eh, ngayon, ako naman, na-curious ako. And then, nagtanong ako bakit po, parang, kasi lagi akong nakakakita ng mga ganon na palamuti sa isang tindahan o grocery. And then, ano po yung bakit, para saan yan? Yan is, nagtatawag yan ng customer. Para maraming bibili sa amin. Sabi niya, ha? Ganun ba? Eh, paano kung anong nakawayan niya, mangungutang pala. Diba? Paano kung nakawayan niya, Honda para maglulakaw? Diba? Kung minsan, kung ano yung mga pinapaniwalaan natin. Dapat si Jesus is the source of everything. Amen! O, isa pa. Nandito na rin lang kayo. Ito na natin to. Halimbawa, sabi nila, pag meron daw ikinakasal, pag umuulan daw, and at the same time, ay umuulan, maaraw at umuulan. Meron daw ikinakasal na tikbalan. Sabi nila. And then, pag meron kang nakitang malaking paru-paro sa loob ng bahay ninyo, minsan tumatakbo ka kasi akala mo si lola mo yun. O ikaw naman, lola, ikaw ba yan? Tapos hindi ka pa ng tumira ng lola. Lola, baka naman. Ano ko? So next na tayo. Yung gods of the other side of the Red Sea. Ito yung mga gods of the ancient Egypt na tinatawag nilang gods of upbringing. So, kung hindi tayo nakakilala at tumanggap sa ating Diyos, kung sino-sinong mga Diyos-Diyosan ang ating sinasamba, ang mundong ito, nais niya na maging successful ka. O naman, lahat naman tayo, naghahangad tayo na maging successful tayo sa buhay. Kaya lang, minsan, tatambakan ka ng maraming mga responsibilidad, mga opportunities, mga gawain, hanggang sa mawalan ka na ng time sa Panginoon, hanggang wala ka ng time na mag-church, hanggang sa naglaho ka ng parang bula. So, yung pangatlong mga gods na sinabi ni Joshua, ito yung mga gods of the Amorites. So, ito yung mga gods of the culture. Sila naman, ang mga practices nila ay yung mga inaalay nila ang kanilang mga baby na para i-offer nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng ating Panginoon ng ganun. So, Joshua applied the principle, the Lord God of Israel is greater than all of these idols na binanggit ni Joshua. Kaya paglingkuran natin ang tunay at buhay na Diyos. Amen.
ito ay picture illustration ng picture ni Rahab noong tinulungan niya ang mga spies. Yes. Naalala niyo pa ba si Rahab? So, nabanggit din siya sa Hebrew 11:13. Nasabi dito, by faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Dahil sa pananampalataya ni Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay ay hindi napahamak na kasama ang mga ayaw pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiya ng Israel. O si Rahab, isa siyang prostitute at nakatira siya sa wall of Jericho, sa taas ng wall of Jericho. And then, dumating yung panahon na nalaman ni Rahab na sasalakayin na sila at sasakupin na sila ng Israel. Pero prior to that, meron na siyang idea kung sino yung Diyos ng mga Israelitang ito. And every time na kinonfess niya ni Rahab na every time daw naririnig niya ang mga patungkol sa mga Israelita, talaga nanginig sila sa takot. Alam nila na ang Diyos ng mga Israelitang ito ay totoo at makapangyarihan. Yes. So, alam din ni Rahab kung gaano nila, nung pinatay nila yung dalawang hari na sila, si Sihon, King of Amorites, at si Og, King of Bashan. So, itong si Rahab na ngayon, nagkaroon siya ng reverent fear, na kung saan ito yung naging way para manampalataya siya sa Diyos ng Israel. So, ngayon, kailangan niyang mag-desisyon. She need to choose. Yung loyalty niya sa kanyang bayan ng Jericho, or yung loyalty niya sa mga Israelites, o sa mga Diyos ng mga Israelita. So, andon parang nakatayo si Rahab sa isang nag-uumpugang bato. Pero si Rahab, she chose wisely and her decision was changed. So dahil sa kanya, naligtas din ang kanyang mga mahal sa buhay dahil pinili niya yung tama. And alam niyo ba, si Rahab ay great-great-great-grandmother ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! So, God is calling you to make a decision. And God wants you to make a decision for Him. Kung hindi ka pa nagdidesisyon sa araw na ito, na piliin ang ating Diyos na paglingkuran, at kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, sasabihin ko sa iyo, kapatid, you have no future and you have no hope. Because Jesus is the only way, the truth, and the life. And no one comes to Father except through Him. Amen. Hallelujah. And whoever believes on Jesus shall have an eternal life. Amen. So, huwag mong sabihin na matagal ka nang dumadalo sa ating serbisyo, mga kapatid. If you become a stagnant on your faith, at kung hindi ka naman nagpapahayag ng iyong pananampalataya ng merong evidence, kung ikaw ay hindi ka naman kasama sa gawain ng ating Panginoon, kung ikaw ay nanatili kang malamig, now you see, now you don't, dadalo ka lang kung gusto mo, kung okay yung damdamin mo, mag-church ka, pero kung ayaw mo, hindi. Kapatid, God is calling you to put God first in your life. And God is calling you to serve Him. Sino ba ang mas matimbang sa'yo, kapatid? God priorities or your own priorities? Meron ka ng ministry. Pinagkatiwalaan ka ng ating Panginoon ng ministry ito, kaya lang hindi mo naman sineseryoso ang iyong paglilingkod. Hindi mo naman pinapahalagahan ang mga ministry ito. Basta mo na lang iiwan ang grupo mo sa ere. Nagmamadali ka lagi. Practice na! Ay, pipikapin pa ako. O, DMM na, bilis! Parang ganon. Hindi ka na makapag-focus. Kawawang leader.
sa stress, mukha na siyang pasas. Lumulubot na. Daming mga problema sa ministry. Minsan, ina-assign ka ni leader. Mag-pray lang ng pagkain para ka ng bibitayan. Ayan, okay. Si kapatid ang mag-pray. Nakapikit na si leader. Yung naka-assign nag-pray. Ikaw na. Alam kung sino mga sinisigok, ginagano yan sa ano pa? Inassign yan, mag-DNN. Nako! Yung DNN, anong meaning ng DNN? Discipleship Making Movement. Pagdating ng Sunday, hindi na yun ang meaning. Di na mahagilap si member. Nag-chow lang na siya. Nag-first service si member. Second service sila nakatoka. Nako, wala na si leader. Wala na siyang kasama. Mag-DNN. Nawawala si member. The moment that you mag-decide ka na maglingkod kay Lord, asahan mo na kasama talaga ang sakripisyo. Yes. Isakripisyo mo naman yung oras mo sa Panginoon. Serving the Lord is not just a waste of time. Serving the Lord is a priority and a great privilege. Hallelujah. So you need to make a choice like Rahab. And she made a good choice. And she was blessed. And remember, tingnan ninyo, matagal ng panahon nangyari pero naaalala pa rin natin ang kanyang ginawa. Nakasulat pa siya sa Bible. So we are looking for disciple who is willing to involve, who is willing to serve God. And we are looking for people who will willing to commit their life to Jesus. Sabi dito ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my cell group, we will serve the Lord. And I would like na say it with me, kapatid. Say it with conviction. Lahat tayo. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, as for me and my cell group, we will serve the Lord. One more time. As for me and my cell group, we will serve the Lord. Papalitan naman natin ng friend. As for me and my friends, we will serve the Lord. Hallelujah. And this is Joshua's affirmation of his personal faith na paglingkuran niya ang Diyos all his adult life. Ang sarap maglingkod na kasama natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga cell group, lalo na pag nagkakaisa at may kooperasyon. Ang sarap maglingkod pagkasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Si Joshua, leader siya ng buong Israel. And at the same time, leaders din siya ng kanyang pamilya at pare din siya. Tayo na mananampalataya, kung tayo pa lang ang mananampalataya sa ating pamilya, leader din tayo doon sa pamilya natin. Priest, pare din tayo sa kanila. Alam mo, there is a plan and purpose ng ating Panginoon kung bakit pinili ka. Nagagamitin ka ng ating Panginoon na maging ilaw at asin ka sa iyong pamilya. Nagagamitin ka ng Panginoon na maging instrumento ka, na maging tulay ka para yung mga pamilya mo makadaan sila papunta, magkaroon sila ng connection sa ating Panginoon. Dapat gaya din tayo ni Joshua na ang kanyang primary mission ay ilapit ang mga tao sa Panginoon na paglingkuran nila ang ating Panginoon. Amen. Ganyan din tayo. As for me and my cell group, sabi mo, we will serve the Lord. So as a leader, kailangan meron din tayong ginagawa. Amen. So, lagi mo, life verse mo na nga rin to eh.
As for me and my house, we will serve the Lord. Eh, paano magmamanifest ang verse na yan kung lagi ka namang absent kung saan-saan ka nagpupunta? Meron lang akong share na testimony. Nung umuwi ako ng Pilipinas, nung nakarang July, mahigit ng 1 buwan po ako doon. I know na inarrange ng ating Panginoon ang aking pag-uwi na ito. And then matagal ko na talagang hindi nakasama ang pamilya ko, and almost 4 years na rin. Alam nyo, excited akong umuwi, and at the same time, nagwo-worry din ako. Kasi nga, hindi maganda yung communication namin ng aking asawa. Dahil isa nga to yung naging reason na ayaw ko talagang mag-preach. Matagal na sana akong ginamit ni pastor na mag-preach, kaya lang lagi akong nagdi-decline. And then dumating, and then yung magiging elder din ng church. Kaya lang dumating yung point talaga na yung diwa ng pananalangin ko talagang sabi ko sa Lord, paano ako maglilingkod, Lord? Eh, ganito yung pamilya ko. But the Lord is so faithful. Sabi niya, meron siyang nilagay na word sa puso ko na sabi niya, if you take care the things of God, He will take care the things of yours. So if we serve the Lord, siya nang bahala kung ano yung mga wino-worry mo, kung ano yung nagbibigay sa iyo ng kabigatan. So dumating na nga yung araw na ito na aking pag-uwi. So, my primary mission is to minister to my family. Especially, yung target ko, ang aking asawa. Ngayon, nasa airport na ako. Talagang pinaghandaan ko rin. Palabas na ako sa airport. Nakita ko ang aking pamilya. Nakita ko din ang aking asawa. Praise God! Gusto ko naman maranasan yung, yung may exclamation na. Kayo? Kaya lang, baligtad! Nakita na niya ako. Talagang, bumili pa ako ng sunglass. Talagang nagtalaban pa ako. Hindi niya. Wala lang. No reaction. No effect yata. Sabi ko. Nung nakasakay na kami sa sasakyan, walang hibikan. Eh, makausap ko lang yung yanan ko, tsaka yung mga anak ko. And then, nasa bahay na kami. Parang naiiyak na ako. Parang hindi ako nag-exist. Parang nagpapakiramdaman kami siguro kung sino yung unang magsasalita. And then, naupo ako sa sala namin. Alam nyo, pagpapasok kayo sa bahay namin, meron akong biniling wall decor na malaki. Ganito siya, kalahati siguro ito mga. Na meron nakasalat na ganito, as for me in my house, we will serve the Lord. Tinititigan ko yan. Lord, paano ako mag-minister sa asawa ko? Hindi naman kami nag-uusap. Sabi ko, parang nangusap naman si Lord sa akin. Ikaw na ang gumawa ng mo. Ha? Sabi ko naman, Lord naman. Parang siyempre, meron naman akong pride, no? Diba? Kaya lang, eto na, gumabi na. Hindi ako mapayag. Na, walang mangyayaring pag-uusap. And the rest is history. Nakimaritas na alcohol. And then, alam nyo, i-share ko ito, alam nyo, God is good. And God is faithful. Hindi mo akalain na maayos pa yung pamilya. Alam mo ang kaaway, pag ginagalit ka ng Panginoon, titirahin niya yung pamilya mo. Sisirahin niya, gusto niyang sirahin ang pamilya mo. Pero ako talaga, pinaglalaban ko ito sa Lord. Hindi ako mamayag na mag-e-end up kami sa tulfo. Lord, sabi ko, kumilos ka sa pamilya ko. So, God is good. Ayun nga, kumilos siya. And then, matagal din ang kasawa ko na hindi siya nag-church. And mula nung dumating ako doon, kasama ko siya mag-church. And hanggang ngayon, talaga naman. Ako sa ating Panginoon. At alam nyo, following Sunday noon, first time niya akong nakita na preach. And then, alam nyo, matagumpay yung pagtayo ko na yon, praise God.
And then nakatayo naman yung asawa ko, hindi ko alam kung ano yung iniisip niya. Tango naman siya ng tango habang nagsasalita ako. Lola, parang ako naman yung pinatamaan mo ha. Sabi ko, siyempre nagdahilan naman. Oy, wala dun sa notes ko. Yan siguro talagang nilagay ni Lord. Yung mga tao naman dun sa church, maraming nakarelate. O nakarelate din siya. Kung may mga same situation din kami. So, praise God. Sabi ko talagang, and then, alam niyo ba, sa pamilya natin, di ba dapat tayo yung pari doon? Tayo mag-i-initiate na ipapakilala, paano natin ipapakilala si Jesus Christ sa kanila. Alam niyo ba, nung first na magkakasalo-salo kami sa pagkain, di, magdi-dinner na kami. Sabi ko, di kakain na kami. Ako nagtungo ako, nagpipray ako. Sino kumakain na? Talagang gulatan na. Sabi ko, hindi pwede na ganyan. Sabi ko, pag nandito ako, magsimula ngayon, mag-pray kayo bago kayo kumain. Kailangan magpasalamat kayo sa Panginoon. Ayun, nag-agree sila. Ngayon, rotation tayong mag-pray. Sabot, tinginan sila. And then, alam nyo, ayaw nila akong mag-pray pagkainan. Masyado daw malabang. Sabi ng isa mong bunso, ate, ikaw naman mag-pray. Si mama niya, ang tagal-tagal. Tagal tayong 20 seconds. Itong mga batang to, sabi ko. And then, alam nyo, ayoko nalilate din na kami sa church. Kasi ko palang kinakalampag ko na. Parang platoon leader. Sabi ko, gising na! O yan, nagising naman sila. Si mama naman, ang aga-aga pa. Anong maaga? 7:30 ang natin, church. So, bumangon na kayo. Alam niyo naman, pag ang mga Pilipino, kakain pa ng kain, sasanga, kung ano kayo mga, ang tagal-tagal, aabutin din kami. So, yun, talaga, praise God, talaga naman ang Panginoon, talaga. Marami tayong mga struggle sa pamilya natin. Marami mga ups and downs, kaya nga narito tayo. Alam niyo, training ground natin dito, nasa mission tayo, para naman may apply natin sa pamilya natin. Na hindi kayo papayag na wala kayong gagawin sa pamilya ninyo. Para naman mag-manifest ang verse na ito sa pamilya natin. Amen. Hallelujah. The choice that we make in our life indeed determine the kind of results that we experience in the quality of the life that we live in. So mga kapatid, choose this day. After this sermon, you decide right now kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. So this brings us to number 3. When God called you to serve, there is a commitment. So verse 16 to 18. Then the people answered, far be it from us that we should forsake the Lord to serve the other gods. For it is the Lord our God who brought us and our fathers up from the land of Egypt, out of the house of slavery, and who did those great signs in our sight and preserved us in all the way that we went and among all the peoples through whom we passed. And the Lord drove up before us all the people and Amorites who live in the land. Therefore, we also serve the Lord, for He is our God. So, our Lord called for a deep commitment and a true commitment. So, sabi ko, for it is the Lord our God who brought us and our father up from the land of Egypt. So, significantly, their declaration is based on God's past dealings with them. So how could they not serve such a great God? Sumagot ang mga tao, wala sa isipan namin na tumalikod sa Panginoon at maglingkod sa ibang Diyos. What a perfect declaration. Karapat-dapat lamang napiliin natin ang ating Diyos na siyang nagligtas sa kanila. Gayon din tayo, kailangan napiliin natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, na siyang namatay sa ating mga kasalanan para magkaroon tayo ng kaligtasan. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. So, we need to serve Him. Ating bunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang
apostol, gayon din ang kanyang ginawang himala. So, maganda yung ginawa ni Joshua, na ipinaalala niya ang mga ginawa ng ating Panginoon sa kanila, na mga kamangha-manghang ginawa ng Panginoon sa kanila, yung mga goodness and faithfulness ng ating Panginoon sa kanila. So, tayo, dapat pasalamatan din natin yung mga tao na ginamit ng Panginoon, na nariyan siya lagi, na dumadamay sa'yo, noong nasa matinding problema ka, nung nasa matindi yung mga pagsubok na nararanasan mo sa buhay mo. Kasi ang mga kapatid na ito ay ginagamit ng Panginoon na maging daluyan niya ng pagpapala sa iyo, na maging daluyan niya ng pagmamahal, at ma-encourage ka na magpatuloy ka sa buhay mo. Kasi di ba dumating yung point na yung walang-wala ka na sa financial, pero nariyan ang mga kasama mo sa cell group, nariyan si leader mo na hindi ka niya pinabayaan na magutom. Nagluluto ka niya ng pork chop. Si leader naman ketchup. Di ba? Ang laking sakripisyo. Di ba? Hindi mo na-get? Siya president, pork chop. Eh, si leader, ketchup naman sa kanya. Yung sauce lang. Di ba? Ganun magmahal ng mga leader. We need to sacrifice. Na alam nyo, malaking kagalakan namin na nandito kayo, yung kasama niya yung mga grupo, na pagkainan na, kahit wala nang matira sa kanya. Parang nabusog si leader pag nakikita niya na sarap kayo sa mga niluluto niya. Mga dinakdakan, mga adobo. Di ba? Kailan kayo? Once we decided to serve God, the Lord demands our full commitment. So, ang tunay na committed kay Lord, hindi na kailangan pilitin pa. Kundi nagkukusa na siya dapat. Ang tunay na committed, hindi kumiin ang utak. Ayan. Ito. Don't be a part-time Christian when God isn't a part-time Savior. Hallelujah. Ito na, next. Alam niyo ba, merong 3 level lang ng mga Kristiyano. So, I know na lahat tayo nung first time natin dumalo or first time tayo na-invite, nasa attendee level tayo. Alam niyo ba, yung mga attendee level, sila yung mga not yet Christians. Hindi pa nila ina-admit na that they are sinners, na kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan, na kailangan nilang tanggapin si Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. At under ng attendee level din ay mga spectators Christian. Sila naman yung mga nagmamasid lang. Ayan, nag-o-observe lang, na lalo na pag-worship, nakatayo lang yan, sisilip-silip, gano'n. Ganyan, yung mga expected. Ganyan din ako noon. Alam niyo ba yun? May sumisigaw. Ano kayo nangyari? Hindi ko naman naiintindihan yung sinisigaw niya. Kaya nag-speaking in tongue pala. And then, special events Christian. Nako. Ito lang yung mga Kristiyano na during event lang daw siya nag-church. Birthday! Yan, pag-invite. Sa Pilipinas, pag may binyag o pag may kasal, kaya lang siya nakakapag-church. And then, alam niyo ba, pag may Thanksgiving, biglang darating yan, dami sagsaan ng tao. Alam niyo sa Pilipinas, kasi natry ko na rin nag-preach doon, nataon na Thanksgiving. Ang daming tao. Kinausap ako ng pastor. Alam mo ba, ang dami-dami nila ngayon. And then, alam mo, pag regular cases, kalahati lang. Ay, ganon. So, yung dinayo nila, yung dinagdakan nyo. Ito, kasi dami lang handa. Minsan, ganon, no? Yung mga dinadayo natin. Pero okay lang, ganon din ako noon. Paano naman may kasama kayo, no? Ito na! Fading Christian! Sila yung mga Kristiyano, now you see, now you don't.
favorite nila yung kanta ni Freddy Aguilar. Lulubog, lilitaw. Ito na, nako. Mga sikhi Christian. Sila yung mga hindi nauubusan ng dahilan. Pag pinapalo up ni leader, ang dami-daming mga excuse-itis. Ang dami-daming mga sakititis. Pag sa Ilocano, mga pambaritis. Ang dami ng mga pinapamba, kung ano-ano, yung mga ina-excuse ninyo para hindi kayo makadalo ng service. Yung uulan lang, hindi ka nadadalo. Bigla ka na lang nagkakasakit ng Sunday. Kung naglalabasan yung mga sakit mo. Sakit sa ingron, sakit sa baywang, sakit sa lahat, magpapataas na. Kalakasan ka ba ng church kung nasa attendee level ka? Ito na. Pag hindi naman kayo, nasa sa contributing level na kayo. Ang contributing level, ito na, nagle-level up mo siya. So, from attendee level to contributing level. Ito na siya, tumutulong na sa church, nagwawalis, pag nakita niya na puno na yung basura, kahit hindi mo na yung uutusan, itatapon na lang niya. Hindi niya hayaan umangapaw, o kahit apakaman lang ng ganon. Basta pag nakikita niya, basta inahayaan lang niya na umangapaw yung basura. Pero ngayon talagang hindi na siya mapakali. And then, nilalagyan na rin niya ng tubig yung timba. Ayan, nagko-contribute na siya. Nagbibigyan na rin siya ng offering. Praise God. Nag-level up na siya. So, pag DNN naman, nag-share na rin siya ng kanyang mga idea. Praise God. Magandang ano yun. Kaya lang, ito ang nais ng ating Panginoon na ma-reach natin. Ang committed level. Ang committed level, sila na yung mga servant Christians. That they have the servant heart without waiting something in return. So, ang committed Christian ay nagsishare na siya. So, S stand for skills. Yung nagpapagamit na siya, yung kung mayroon siyang talent na mag-gitara, mag-drums, kumanta, sumayaw, ayan, inaalay na niya yung talent na binigay ng Panginoon sa kanya. And then, yung H, stand for help, ayan, tumitingin na siya kung ano yung maitutulong niya sa church. And then, A, attendance, hindi na siya sakititis. Talaga naman na hindi na siya nag-excuse na pag-araw na ng pagsamba, excited na yan, naka-ready na ang kanyang damit. Hindi na siya napala-absent. Yan, letter R, stand for resources. Nagle-level up na rin siya. Kung dati, sa offering lang siya. Ngayon, nag-level up, nagbibigay na rin siya ng tithes sa ating Panginoon. And the last is experts, experience. Sila na yung mga nag-lead ng grupo, sila na yung mga leaders, merong mga ministry na po dito. So, sila yung mga kalakasan ng church na ito ang nais ng ating Panginoon na ma-reach natin. So, a life totally committed to God has nothing to fear, nothing to lose, and nothing to regret. So, kapag ang buhay mo ay nakatuon sa Panginoon, wala kang dapat katakutan or pangambahan, kailanman hindi ka mawawalan at wala kang pagsisisihan. Hallelujah! And then, sabi dito sa 1 Kings 8:61, may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands as at this time. So, ano man yung mga sitwasyon na kinakaharap natin sa buhay, hindi dapat na magbago yung commitment natin sa Panginoon. Yes. And the last point na I would like to share with you, yung PowerPoint natin. The greatest joy I know in this life is serving the Lord. Yes. So, ang tunay na kaligayahan, kasiyahan ay di mo mahahanap
sa mga gawaing makamundo. Kundi mahanap mo lang yan sa paglilingkod mo kay Kristo. And never get tired of serving the Lord. At tandaan ninyo na hindi talo ang Kristiyanong naglilingkod ng matapat sa ating Panginoon. So, hindi tayo malulugi. Hallelujah! Na our work for God is not in vain. So, I would like to share with you the isang video na I hope and I pray that this would be our prayer for our family. And damdamin nyo yung bawat liriko ng kantang ito. So when God called you to serve, there is a challenge, and when God called you to serve, there is a choice, and there is a commitment. So I know bawat isa sa atin, this is our heart, our desire, na makasama din natin ang ating pamilya na maglingkod sa ating Panginoon. With your presence, you alone are worthy of our reverence. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve
At nice po na awitin natin yung goodness of God. Let's all worship the Lord. Worship the Lord. Goodness and His faithfulness. Our grateful Lord. We worship the faithful Lord. How grateful Lord na makabuti mo ang Lord sa aming buhay. Lord, nais na namin awitan si Lord, Lord, dahil your goodness is running after us, oh God. Hallelujah. Salamat sa Lord, oh God, sa mga ginagawa mo sa aming buhay, oh God. Hallelujah. Kapatid, let's all close your eyes. Namnamain ninyo ang banal na presensya ng ating Panginoon. I know the Lord is here. The Lord is talking to you right now. Kung alam mo na habang ipinapahayag ang mensaheng ito kanina at alam mo sa puso mo ng Panginoon, ikaw ang kinakausap ng ating Panginoon. The Lord is calling you. The Lord is calling you right now to choose Him. The Lord is calling you. The Lord is calling you to commit your life to Him. Ano ba yung mga bagay na ayaw mong mag-commit sa Panginoon? Ano ba yung mga bagay na bakit ayaw mong paglingkuran ang ating Panginoon? Na siya ang Panginoon mo, na siyang nagligtas sa'yo. Bakit lagi ka na lang lumalayo sa aking presensya, sabi ng Panginoon sa'yo? Bakit hindi mo maibigay ng buong-buo ang iyong buhay sa akin, sabi ng Lord? Kung nais mo na piliin ng ating Panginoon na paglingkuran, itaas mo ang iyong kamay. The Lord, sabi niya, when God call you to serve, there is challenge. Ay, gusto ng Panginoon na iwasan mo. Alisin mo yung mga Diyos-Diyosan sa buhay mo. Dahil na iyon ang mga nagiging dahilan na nagiging hadlan sa pagkilos ng ating Panginoon sa buhay mo. Na ano ba yung mga kumahadlang sa'yo na lumapit ang maglingkod sa Panginoon? Alam mo yan. Nais ng Lord, bitawan mo yan. Kapatid, kinakausap ka ng Panginoon, bitawan mo yung mga bagay na yan. Hindi nalulugod ang ating Panginoon sa mga ginagawa mo. Nais ang Panginoon, ibigay mo ang buo-buo ang iyong paglilingkod sa Kanya. And now, when God call you to serve, at you choose Him to serve Him, kapatid, hindi lang natatapos yan na pinili mo siya. Nais din ang Panginoon ang iyong commitment, ang kanyang iyong fully commitment sa ating Panginoon, sa kanyang mga gawain. Kapatid, kung ito ang nais mo, itaas mo yung kamay kung gusto mong paglingkuran ng ating Panginoon. Ang mga kamay na ito na magtataas, it signifies na nais mong paglingkuran ng ating Panginoon. At kung sa oras na ito, ginagamit ka na ng Panginoon, minsan nawawala na rin ang iyong joy, yung passion mo na maglingkod sa ating Panginoon dahil sa mga circumstances, sa mga discouragement na nararanasan mo sa ministry. Kapatid, I would like to pray for you that the Lord, na i-restore niya ang joy, ng joy mo na maglingkod sa Kanya. At itaas mo lang ang kamay mo, kapatid, nais kitang ipanalangin. At sa oras na ito, kung alam mo sa puso mo, nag-i-struggle ka sa pagsunod sa ating Panginoon, itaas mo din sa oras na ito. At kung yung sinabi ni Joshua na as for me and my house, we will serve the Lord, kaya lang, pag nababasa mo yung verse na yan, nanghihina ka. Dahil yung nakikita mo yung family mo, iba naman yung landas na tinatahak nila. Sabi mo, Panginoon, nais ko rin na makasama ang pamilya ko na maglingkod. Hilingin mo sa ating Panginoon, ilagay mo sa isipan mo, sa harapan mo yung mga tao na nais mo na makasama sa paglilingkod sa Panginoon. At hilingin natin sa Panginoon na ang mga taong ito na nilagay mo sa isip mo, sa harapan mo, ay maaakay mo sila sa Panginoon, na makakasama mo din sila sa paglilingkod balang araw, na hindi lang ikaw ang gagamitin ng Panginoon, kundi pati rin
ng pamilya mo, God, ay hinihingin nila first, Panginoon. Hallelujah, Lord, sa oras na ito, Panginoon, ang mga kamay, Panginoon, na ito, God, na nagtaas sa oras na ito, Lord. Lord, nag-respond sila, Panginoon, sa iyong paanyaya, oh God. Lord, na paglilingkuran ka nila, Panginoon, habang buhay, oh God. Lord, tulungan mo ang aking mga kapatid na ito, Panginoon, na hindi po sila mawalay sa paglilingkod. Lord, patuloy mo sila makain sa iyong mga napresensya, Panginoon. Na kung saan anuman yung mga circumstances na nararanasan nila sa buhay nila, mga problema, mga pagsubok, Panginoon, hindi ito ang magiging hadlang, Panginoon, na hindi na sila magpapatuloy, oh God, na maglingkod sa iyo, Lord. Hallelujah. At sa mga kapatid, Lord, na nanghihina, Panginoon, na nawawalan na sila, Panginoon, ng passion, na nawawalan na sila, Panginoon, ng kalakasan, kaligayahan na maglingkod sa iyo. Father, I pray in the name of Jesus that you will restore the joy of the salvation, that you will restore the joy of your Panginoon. Anoint them, Panginoon. Hallelujah, that your name may glorify your God in their lives. Hallelujah, sa lahat ng mga narito, Panginoon, puspusin mo silang lahat ng iyong banal na Espiritu, para power po sila, Panginoon, na maglingkod. Oh God, hallelujah. At sa aming pamilya, Panginoon, na inilalapit po namin sa iyo. Lord, have your way on them, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po ng aming Diyos na pinaglilingkuran ay tapat, Panginoon, sa iyong mga pangako, oh God. Lord, nililigtas mo din ang aming pamilya, oh Lord, na makakasama din po namin sila sa paglilingkod. Lord, salamat sa katapatan mo sa aming buhay, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. And Lord, hallelujah, I will praise you, God. Hallelujah. At sa oras na ito, meron pa akong panibagong challenge. If you know in your heart na wala pa kayong personal na relationship sa ating Panginoon, at alam mo na lumayo ka sa ating Panginoon, naputol ang ugnayan mo sa ating Panginoon, and I would like to pray for you kung ito yung kauna-una mong pagkakataon na kadalo sa serbisyo or naging matagal ka nang dumadalo dito pero alam mo na naputol ang ugnayan mo sa ating Panginoon. Nakilala mo lang ang ating Panginoon sa pangalan pero wala kang ugnayan sa Kanya. Nais kitang ipag-pray, kapatid, kung ito ang nais mo sa oras na ito. Nilalapit kita sa ating Panginoon para magkaroon kayo muli ng ugnayan. Mga naputol na ugnayan ay ilalapit natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoon, kapatid. This is the day of your salvation. Kapatid, hindi aksidente ang iyong pagkakapunta dito. Alam ko, tinalaga ng Panginoon ang araw na ito para mapakinggan mo ang mensaheng ito. Hallelujah! Lord, hallelujah, sa mga kapatid na isinusuko nila, Panginoon, ang kanilang buhay sa iyo. Lord, I pray, Lord God, na magkumilos ka sa buhay nila, Lord God, na patuloy mo sila, Panginoon, gabayan. Lord, ang kanilang buhay, Panginoon, hallelujah. Ingatan mo, Panginoon, ang aking mga kapatid na narito, oh God, hallelujah. Patuloy mo silang ingatan, proteksyonan, at pakulan mo sila, Panginoon, ng iyong presensya, Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord, salamat. Dahil ang mga anak mong narito, Panginoon, inunga nila ang iyong kaharian. Salamat sa pangako mo, Panginoon, sa 6:33, dahil ipinagkaloob mo na, Panginoon, sa kanila. Lord, salamat sa katagumpayan ng aming serbisyo, Panginoon. At maraming salamat sa pagsulong ng Panginoon ng Espiritu, Panginoon. Sa aming kalakinahan. Kaya natin, Lord, sa iyo namin ibinabalik ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.